Ola update, nagbabaga at sariwang balita. National Bureau of Investigation, press statement, July 26, 2024. NBI uncovers online lending collection scam, arrest key suspect. The National Bureau of Investigation, or National Capital Region, has uncovered an online lending scam involving the establishment's PhilBest Solution N24H Peso. These entities, through their personal information controller, have been extorting money from borrowers, and pwede maging broadcaster, and clients using deceptive and coercive methods. The illicit activities include unauthorized processing of personal and sensitive information to contact borrowers, clients, and third parties, falsely claiming outstanding debts through threats and intimidation. Director Judge Jaime B. Santiago, retired, said that the investigation revealed that the subjects were using personal and sensitive information of borrowers, clients, and others in their contact list to damage reputations, harass, threaten, coerce, and conduct unduly intrusive methods such as posting on social media and other platforms. Director Santiago added that a search warrant was applied for the subsequently granted by the Regional Trial Court, Pasay City, against the subject establishment located at Sunaway, Barangay 76, Pasay City. During the operation, the following items were found in seized: 33 units of smartphones, 32 units of computers, 1 laptop, 1 USB containing CCTV footage, 1 set of Visionary Lending Incorporation document, 1 set of contracts of lease. As the offense was being committed and the agent had probable cause, based on personal knowledge, the suspect, Ms. Lucky, unidentified as Mi Duan, was immediately placed under arrest pursuant to the revised rules on criminal procedure, Rule 113, Section 5. She was informed that she was being arrested for violation of Section 25 of Article 10173 in relation of Section 6 of RA 10175 and Section 4A1 of RA 10175. Santiago said that the law enforcement operation was fully documented through videos and still photos taken by the NBI official, photographer, and body-worn cameras in compliance with AM number 21-06-08-SC rules on use of body-worn cameras and alternative recording devices. Following her arrest, the accused was brought to the NBI NCR office where she underwent a medical examination by a medical legal officer and was subsequently booked, photographed, and fingerprint. Director Santiago commended the operatives of the NBI NCR for busting the illegal activities of the online lending scam. Nagdugo yung ilong ko. Nosebleed. Pengeng tissue, mga kadyani. Ba't gina ng Tagalog? Sumakit yung ulo ko. Totoo lang, no? Pero maganda yung balitang ito na merong isang na-arrestong suspect about doon sa involvement niya dito sa PhilBest Solution and 24H Peso. Sino may mga 24H Peso dyan? Hindi ko masyado familiar dito. Tsaka ito. Pero parang narinig ko na ito noong 2019 na kasama ba sa cease and desist order. No? I-review ko yung 24H Peso na yan. Baka sila yung kasama sa may cease and desist order. Ano kasi, isang tao lang ito na kung saan ay hinuli nga nila ngayong araw na ito sa may Pasay City, ano. Yun, siya lang, kumbaga parang siya lang kasi yung suspect na person of interest or something na ano tawag doon, inaresto dahil sa paglabag dito sa mga RA na ito na 10173 at 10175. Etong 10175 pa medyo familiar sa akin siya about this. Ito yata yung sa financing, sa paglabag sa financing, consumer finance protection, parang yun yata ito. Yun ang natatandaan ko sa 10175 eh. Mamaya medyo aaralin ko ulit itong 10175 at itong 10173 at kung ano. Pero may criminal procedure naman, kaya nga nasa Rule N113, Section 5, di ba? Piniliwanag naman, syempre, binigyan siya ng tinatawag na pagpapaliwanag kung bakit siya hinuhuli. Nakalimutan ko tawag doon. Ano ba yung tawag doon, mga kadyani? Wala sa isip ko yun. Pero, ang mahalaga, may nahuli ngayon, ha?
one set of visionary lending incorporation. Tamo, ang daming nahuli sa kanya, 33 units of smartphones, 32 units of computer, isang laptop, di ba? Tapos isang set ng containing CCTV footage, mga dokumento, isang set ng contracts of lease. Pero tingin ko bahay lang siguro to eh. Hindi ko sure. Tignan ko sa Google Map mamaya para ma-update tayo kung kung saang address itong na to, Barangay 76. Kasi wala siyang sinabing establishment na malaking opisina ba, di ba? Wala siyang binigay na information about this eh. Pero ang maganda lang doon nahuli ang isang agent. Siyempre may kaso siya ngayon dahil sa dami ng nilabag niya sa batas about dito sa fair debt collection practices o sa unfair debt collection practices. At least nabawasan tayo ngayon. Siguro baka dahil nga sa ating bagong NBI director si Jaime Santiago na nagsabi nga nalalabanan niya lahat ng klase ng mga cybercrime na naglipa na ngayon sa atin dito sa bansa natin at talagang talamak. Hindi lang online lending, pati mga kung ano ng mga under ng mga lending scam, mga online scam, ganyan kung ano-ano kung checheborete ng mga scam na yan. Basta marami kasi ang daming scam, pati mga tawag kung ano-ano, di ba? At least nabawasan tayo ng isa ngayon. At ngayon, siya siguro magiging susi kung saan pwede mahanap yung itong mga illegal activities ng mga online lending scam na kung saan ito nga namamahiya. Basta ba yun? Wala namamahiya, kumukuha ng mga sensitive na information borrowers ng mga kliyente, tapos hihiyain, tatakutin, tapos kung ano ng mga pamagpo sa social media, biruin nyo, mga sensitive na information ng borrower kinukuha. Data privacy, di ba? Medyo mabigat na yan sa data privacy. Tapos lalabagan pa niya iba pang klase ng kaso, ng iba pang klase ng paglabag sa batas. Kaya napakaganda nga siguro na sinisimulan na ni NBI Director Jaime Santiago ito. Ito, idol ko to. Yung pinalabas nyo kay Bong Revilla, yung ginanapan, di ba? Napakagandang pelikula nun. Medyo yung pinagganapan. Bumagay. Pero syempre, mas maganda kung sunod-sunod, di maaari maging raid dito sa mga online lending apps na pang-abuso sa mga borrower. Mga kadyani, update tayo sa ganito. Actually, itong uncovers online lending collections kami, no? PhilBest Solution, hindi ko masyadong hindi ko alam kung under ban ng 24A ng PhilBest Solution 24H. Hinahanap ko kanina, hindi ko pa makita, siguro tignan ko mamaya pag-aaralan ko kung ano yung PhilBest Solution o maaring yung pang mga involved ng mga ULA dito sa PhilBest Solutions tsaka dito sa 24H peso kung ano yung mga kapatid nito. Ang mahalaga is nagkaroon tayo ng isang magandang balita ngayong araw na ito, di ba? Yan. Medyo nag-update tayo ngayon para magkaroon ng puro bad news yung mga na-upload ko ngayon, puro mga humihingi rin kasi ng payo, kaya nagbibigay ako sa kanila ng mga advice kung ano yung pwede nilang gawin. Ang dami pa rin nagko-comment na humihingi nga ng advice kung anong gagawin nila. Sa ngayon, medyo good news muna tayo na mayroong nahuling isang suspect, pero siguro dapat sundan to para malaman kung ano yung mga kapatid nito. Mag-research tayo kung ano yung mga under nitong PhilBest Solution at 24H peso. Mamayang gabi, pag-aaralan natin para bukas mag-update tayo kung sakasakali susundan din natin itong ipapollow up din natin itong mga update dito sa pagkakahuli ng National Bureau of Investigation o NBI dito sa suspect na ang pangalan, wala yung pangalan, na si Miss Lucky, identified as Miduan, di ba? Meron pa siyang also known as Aka, di ba? Yung alias Miss Lucky. So yun mga kadyani, in-update ko lang kayo kung ano yung magandang kaganapan dito sa mga nangyayari dito sa mga online lending apps at baka isa-isahin na nga nila ang pag-grade ngayon mga susunod na mga araw. So maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagtangkilik at subscribe na po kayo, like, share at hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending apps.